Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Ang mangingisda, at ang kanyang asawa. Kwento ng kasakiman at kakaibang kapangyarihan. The Fisherman and His Wife. Kumusta, mga kabulilit? Tanong ko lang, ano ang gagawin nyo, kung bigla kayong makahuli ng isda, na nagbibigay ng kahit anong hiling? Pero teka, minsan, hindi lahat ng hiling, ay nakakabuti. Kaya samahan nyo ako, at simulan na natin ang kwento. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, para sa mas marami pang kwento. Ito'y tungkol sa isang mangingisda, at ang kanyang asawa, na sobrang daming hiling, parang buffet ng mga kahilingan. Huwag kayong bibitiw, dahil magugulat kayo, sa kanilang mga pinaggagawa. Minsan, may isang mangingisda, na masunurin, masipag, at kontento na sa simpleng buhay. Pero ang asawa niya, aba, ibang usapan yan, siya ang tipo ng tao, na kahit mayroon na, laging gusto pang humiling, ng mas higit pa. Halina't tuklasin natin, kung paano sila napunta, sa kakaibang paglalakbay, dahil sa isang mahiwagang isda. Noong unang panahon, may isang mangingisda, at ang kanyang asawa, na naninirahan sa isang maliit na kubo, malapit sa dagat. Ang mangingisda, araw-araw ay lumalabas, para maghanap ng isda, upang magdala ng pagkain, para sa kanilang hapag. Bagamat simple ang kanilang buhay, masaya at payapa naman, ito para sa kanya. Ngunit ang kanyang asawa, hindi kontento, hindi siya nasisiyahan, sa maliit nilang kubo, payak nilang pamumuhay, at sa simpleng pagkain nila araw-araw. Isang araw, habang nasa dagat, ang mangingisda, nahuli niya ang isang kakaibang isda. Makintab, ang mga kaliskis, at may kakaibang liwanag, sa kanyang gulat. Nagsalita ang isda, pakawalan mo ako, at ibibigay ko ang anumang iyong hilingin, sabi ng isda. Hindi makapaniwala, ang mangingisda. Ano ito, panaginip, sabi niya sa sarili. Ngunit kahit nagulat siya, pinakawalan niya ang mahiwagang isda. Nang umuwi siya, agad niyang ikinwento, ang nangyari sa kanyang asawa. Ano, pinakawalan mo ang isda? Nang wala kang hiningi, sigaw ng asawa niya, galit na galit. Balikan mo ang isda, at sabihin mo na gusto kong, magkaroon tayo ng malaking bahay. Hindi ako makakapayag, na ganito lang tayo. Kahit mabigat sa loob ng mangingisda, ang muli pang pumunta sa isda. Sinunod niya ang utos, ng kanyang asawa. Bumalik siya sa tabi ng dagat, at sumigaw, "O mahiwagang isda, pakinggan mo ako, ang aking asawa ay may hiling sa iyo." Sa isang iglap, nagbago ang kanilang bahay. Mula sa isang maliit na kubo, naging isang magandang bahay, na may malalaking bintana, matataas na dingding, at maraming kwarto. Masayang-masaya ang asawa, ng mangingisda, ito na ang simula, ng mas magandang buhay. Sabi niya, pero lingid sa kaalaman ng mangingisda, hindi ito ang huli nilang hihilingin. Paglipas ng ilang araw, habang nakaupo sa harap, ng kanilang bagong bahay, napansin ng asawa na may kulang pa rin. Maganda nga ang bahay natin, sabi niya, pero parang kulang pa rin ito. Gusto ko ng palasyo, balikan mo ang isda, at hilingin mo na gawin tayong, mga hari at reyna. Eto na, mga kabulilit. Mukhang may kasunod pa, ang mga hiling ng asawa ng mangingisda. Saan kaya haantong, ang lahat ng ito? Ano sa tingin nyo, kung kayo ang nasa posisyon ng mangingisda? Susundin nyo pa rin kaya, ang asawa nyo? Tara, tingnan natin kung ano, ang susunod na mangyayari. Wala nang magawa ang mangingisda, kundi muling bumalik sa tabi ng dagat. O mahiwagang isda, pakinggan mo ako, may bagong hiling, ang aking asawa. Pagkakataong ito, naging isang malapalasyong kastilyo, ang kanilang tahanan. May mga bantay, hardin, at mga mamahaling palamuti. Ngayon,
naging hari at reyna na ang mag-asawa. Naisip ng mangingisda, siguro, ito na ang huling hiling namin, wala na sigurong mas hihigit pa dito. Ngunit, nagkamali siya. Ang asawa niya, kahit nasa trono na, ay tila ba hindi pa rin masaya. Gusto ko ng mas higit pa, sabi ng asawa. Hindi sapat na maging hari at reyna, lang tayo ng isang palasyo. Gusto kong maging emperador ng buong mundo. Sa puntong ito, nagsimulang mabahala ang mangingisda. Mahal, sapat na siguro ang mga biyaya natin, sabi niya. Pero galit na galit ang asawa. Sundin mo ako, balikan mo ang isda, at sabihin mo na gusto kong maging emperador ng buong mundo. Walang magawa ang mangingisda, kundi muling bumalik sa dagat. Kinakabahan siya, pero tinawag pa rin niya ang mahiwagang isda. O mahiwagang isda, narito muli ako, may bagong hiling ang aking asawa. Pero ngayon, mas mabigat ang hangin sa paligid, bigla, lumakas ang mga alon. Bumangon ang hangin, at ang isda ay tila hindi masaya. Sobra na, sabi ng isda, balik kayo sa inyong kubo. At sa isang iglap, nawala ang lahat, ang palasyo, ang mga bantay, ang trono. Bumalik sila sa kanilang payak na kubo, tulad ng dati, na parang walang nangyari. Ang mangingisda, napayuko na lamang, habang ang kanyang asawa, tahimik. Sa wakas, natutunan nila ang isang mahalagang aral. Hindi lahat ng kayamanan at kapangyarihan ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ayan na, sabi ko sa inyo, hindi ba, di lahat ng hiling ay maganda. Kapag humiling ka ng sobra, minsan, nauuwi pa sa wala. Pero kayo, ano kaya ang gagawin nyo kung kayo ang haharap sa mahiwagang isda? Mag-iisip ba kayo ng mabuti o susundin agad ang bawat hiling? E-share nyo sa email address na nagpa-flash sa screen. At huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming kwento tulad nito.